Sa balitang pambansa, balik biyahe na ngayon ang mga grupong Piston at Manibela matapos ang kanilang 2 araw na tigil pasada. Ang kanilang babala, hihirit sila ng panibagong tigil pasada bago matapos ang deadline ng PUV consolidation. Itatapat nila yan sa April 30 o sa mismong araw ng deadline. Kapag hindi napigilan ng consolidation, tuluyang maiiwan ang mga driver at operator na hindi sumali sa kooperatiba. Pagbabawalan na po silang pumasada. Nauna nang sinabi ng LTFRB, nasisimulan nilang manghuli na ng mga kolorom na jeep pagsapit ng Mayo 1. Samantala, tumanggi naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na humingi ng tawad para sa mga kalupitan noong martial law ng administrasyon ng kanyang ama. Sa FOCA Presidential Forum nitong Lunes, iginit ni Marcos Jr. na hindi niya tungkulin bilang presidente ang maging sangkot sa issue. My role as president is more important right now than my role as a member of the Marcos family. So I take that's my first priority. Who is apologizing to whom now? Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Amnesty International, higit 3,000 ang namatay noong martial law. Nasa 70,000 naman ang nakulong at 34,000 ang tinorture. Tumanggi ring magsalita si Marcos kaugnay ng ill-gotten wealth cases laban sa pamilya Marcos. Hindi pa rin mahanap hanggang sa ngayon ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Sa gitna yan ng patong-patong na warrant of arrest na kinakaharap ng pastor. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, patuloy ang pagkilos ng tracker teams para malaman ang kinaroroonan ni Quiboloy. Bukod sa Davao, umabot na rin sa mga kalapit na probinsya ang kanilang paghahanap. Ang sigurado lang daw sa ngayon, nasa bansa pa rin ang pastor. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.